Magandang araw! Sa bidyong ito, ipapaliwanag ko kung ano nga ba ang Philippine Constitution's Bill of Rights. Ang isang mabisang konstitusyon ay binubuo ng tatlong bahagi. Ang una ay ang konstitusyon ng government, sovereignty, at liberty. Sa bidyong ito, pag-usapan natin ng Constitution of Liberty o mas kilala bilang Bills of Rights. Ano nga ba kapag sinabing Bill of Rights? Ang Bill of Rights ay matatagpuan sa ikatlong artikulo na naglalaman ng 22 sections. Kung susumahin, ang Bills of Rights ay listahan ng mga pinakamahalagang karapatan ng mga mamamayan. Nagsisilbi itong proteksyon ng mga Pilipino mula sa pang-aabuso ng Estado at iba pang mga individual. Tunay nga na napakahalaga ng Bill of Rights ng 1987 Constitution para itong magulang na kung wala sila, sino ang poprotekta sa atin? Halina at sama-sama tayong makinig ng ilang sections of Philippine Bills of Rights. Section 1. No person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. Isang halimbawa na dito ay ang tinatawag na mercy killing. Hindi naman lingid sa ating kaalaman na ang mercy killing ay kadalasang nangyayari kung ang isang bahagi ng pamilya ay mayroong isang karamdaman na wala ng lunas. Ang kalayaang ito ay nagsasabing hindi maaaring kitilin ang buhay ng isang tao nang walang due process. Liberty naman ay tumutukoy sa karapatan ng tao na gawin ang kanyang nais na hindi nakikialam ang gobyerno o ibang tao. Subalit, ang kalayaan na ito ay hindi dapat makaapekto sa karapatan ng ibang tao. Ang karapatan naman na magmay-ari o right to property ay nagbibigay ng karapatan sa isang tao na magmay-ari, magbenta, o gumamit ng iyong mga properties sa kahit na anong paraan basta hindi ito lalampas sa mga limitasyon na itinakda ng batas. Section 4. No law shall be passed abridging the freedom of speech, of expressions, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Ang karapatang makapagsalita at ekspresyon ay napakahalaga para mapanatili ang demokrasya sa isang bansa. Mayroon dalawang aspeto ang kalayaan sa pagsasalita. Una na dito ang censorship. Ayon kay dating Associate Justice Isagani Cruz, hindi maaaring pagkaitan ng mamamayan ang karapatang punayin ng pamahalaan. Subalit, maaari lamang ito kung ang pagpapahayag ay may kinalaman sa pampublikong interes, hindi para laitin ng personal na kaaway. Pangalawa na dito, ang kalayaan sa kaparusahan. Dahil sa pagsasalita. Sinasabi dito na hindi maaaring parusahan ng isang taong nagpapahayag lamang ng kaniyang saloobin ukol sa mga isyong panlipunan.